Moms, ang lihim ng Batangas, Parte 1. Ang init ng hapon ay umaabot sa aking balat habang naglalakad ako sa mga kalye ng 3 taon na akong nagtatrabaho sa Manila bilang arkitekto, ngunit hindi ko makalimutan ang mga kwentong binanggit sa akin ng aking yumaong tiyuhing pari tungkol sa mga misteryo ng probinsya. Si Padre Santos ay namatay 5 taon na ang nakalipas at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin ang kanyang puntod sa lumang kumbento sa gitna ng Huminto ako sa tabi ng kalsada at tinawag ang isang tricycle driver na nakasuot ng puting sando at mahabang short. Ang kanyang ngiti ay medyo kakaiba, parang hindi umabot sa kanyang mga mata. Saan po tayo, boss? Tanong niya sa akin habang tinutulungan akong pumasok sa likod ng tricycle. Sa San Agustin po, doon sa lumang kumbento, sagot ko habang inihahanda ang aking backpack sa tabi ko. Tumango siya at nagsimulang magmaneuver ang tricycle. Kuya Rodrigo po ang pangalan ko. Malayo-layo pa po yan, boss. Mga 2 oras bago tayo makarating. Sumakay pa ako sa tricycle na may 3 ibang pasahero na nakaupong tahimik sa harap. Ang mga mukha nila ay walang emosyon, parang mga roboto na nakatitig lang sa kawalan. Naisip ko na baka pagod lang sila mula sa mahabang biyahe. Nagsimula kaming tumakbo sa kalsada at hindi kalaunan ay nakakita ako ng pamilyar na mukha na nakatayo sa bus stop. Napasigaw ako ng hindi sinasadya. Carmela! Ang babaeng nakasuot ng nurse uniform ay napalingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng pagkakakilala at ngumiti siya ng malawak. Miguel! Hindi ako makapaniwala! Sigaw niya habang tumatakbo palapit sa tricycle. Sinabihan ko si Kuya Rodrigo na tumigil sandali. Si Carmela ay isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan noong college at hindi namin nakita ang isa't isa ng mahigit 5 taon. Saan ka papunta? Tanong ko habang bumababa siya sa tricycle. Sa kabilang bayan. May pasyente akong kailangang bisitahin. Ikaw naman, bakit nandito ka sa Batangas? Sagot niya habang umuupo sa tabi ko. Napansin ko ang rosaryo na nakasabit sa kanyang leeg, gawa sa kakaibang uri ng perlas na parang nagniningning sa ilalim ng araw. Nakita ko ring may maliit na Kristo sa dulo na parang gawa sa pila. Pupunta ako sa San Agustin para bisitahin ang puntod ng tiyuhin ko. Paliwanag. Si Padre Santos, naaalala mo ba? Tumango siya. Oo. Yung pari na nagkukwento sa amin ng mga alamat noon. Namatay na pala siya? 5 taon. Sagot ko habang nakikita kong nagsimula na naman tayong maglakbay. Ang mga kasama naming pasahero ay hindi pa rin kumilos. Nakakataka na wala silang reaksyon sa aming pag-uusap. Minsan, sinusubukan kong makipag-eye contact sa kanila, pero parang walang buhay sa kanilang mga mata. Mga pagod siguro, pulong ni Carmela sa akin, na tila napapansin din ang kakaibang ugali ng mga kasama namin. Habang patuloy kaming nagbibiyahe, nagsimula akong magkwento kay Carmela tungkol sa mga nangyari sa akin sa Manila. Nagtrabaho ako sa malaking construction company, pero laging nararamdaman ko ang pangungulila sa probinsya. Ang mga gusali at trapiko ay hindi nakakapantay sa tahimik na buhay sa bundok. Ako naman, sabi ni Carmela, nag-work ako sa government hospital sa Batangas City. Pero may mga special assignment ako sa mga remote areas na walang doktor, kaya naman ako nandito ngayon. Nakita kong hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang dibdib. Binendisyunan ito ni Padre Martinez sa aming parokya. Sinabi niya na magbibigay ito ng proteksyon sa mga lugar na may mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, bagaman may hula na ako sa kanyang sagot. Alam mo naman, Miguel, maraming mga kwento dito sa Batangas. Mga aswang, mga kapre, mga mambabarang. Hindi ko alam kung totoo, pero mas maganda nang mag-ingat. Tumawa ako ng mahina. Pareho pa rin tayo, Carmela. Palagi kang nag-iingat sa mga bagay na hindi mo Ngumiti siya. Pero ikaw naman, laging adventurous. Kaya nga nandito ka ngayon mag-isa, di ba? Tumango ako. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang inaasahan ko sa paglalakbay na ito. Gusto ko lang makita ang lugar kung saan nakaburol ang aking tiyuhin at siguro mahanap ang mga sagot sa mga tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili. Ang araw ay unti-unting bumababa sa horizon at nagsimula ng magdilim ang paligid. Ang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada ay nagiging mas malalim ang mga anino. Nararamdaman ko na ang lamig ng hangin na pumapasok sa tricycle. Kuya, gaano pa kalayo? Tanong ko kay Kuya Rodrigo. Malapit na po, boss. Mga 30 minutes na lang, sagot niya. Ngunit napapansin ko na mas mabagal na ang kanyang pagmamaneho. Bigla kaming tumigil sa gitna ng kalsada. Walang ibang sasakyan sa paligid namin at ang mga ilaw ng tricycle ay tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Ano bang nangyari? Tanong ni Carmela na nagsimula ng mag-alala. Napapatay yata ang makina, boss. Pakihintay lang, sagot ni Kuya Rodrigo habang bumababa
at binubuksan ang hood ng tricycle. Nakita ko siyang nagsimulang mag-inspect sa makina, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos. Parang hindi niya talaga ginagawa ang dapat niyang gawin. Nakita ko ring ang mga ibang pasahero ay hindi nagbabago ang kanilang posisyon. Carmela, bulong ko sa kanyang tenga. May kakaiba sa mga kasama natin. Tumingon siya sa mga pasahero sa harap namin. Totoo nga, hindi sila gumagalaw, hindi humihinga, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kawalan. Miguel, bulong niya pabalik. Hawakan mo ang aking kamay. Ginawa ko ang sinabi niya at naramdaman ko ang pamumutla ng kanyang mga daliri. Ang rosaryo sa kanyang dibdib ay nagsimulang mainit. Ano bang nangyayari? Tanong ko. Bagaman nagsimula na akong matakot, biglang narinig namin ang malakas na tawa mula kay Kuya Rodrigo. Hindi ito normal na tawa. Parang may halong iba. Parang hayop na tumutuwa sa kanyang nakamit na biktima. Mga pari talaga, sabi niya habang naglalakad pabalik sa tricycle. Palagi nilang ginagamit ang mga banal na bagay laban sa amin. Nakita ko na nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging pula at ang kanyang mga ngipin ay nagiging mas matalim. Ang mga pasahero sa harap namin ay nagsimula ring magbago. Ang kanilang mga balat ay naging mas maitim at ang kanilang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Aswang, bulong ni Carmela sa akin habang mas mahigpit na hinawakan ang kanyang rosaryo. Hindi ko makapaniwala sa nakikita ko, ngunit hindi ko na rin pwedeng itanggi. Ang mga nilalang na nakasakay sa tricycle ay hindi tao. Sila ay mga aswang na nagkunwer bilang mga ordinaryong pasahero upang huliin. Kailangan nating tumakas, sabi ko kay Carmela habang nagsisimula akong gumawa ng plano. Nakita ako na may maliit na bote ng holy water sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at binuksan. Pagkakauntog ko ng 3, bulong niya. Tatakbo tayo sa kanan, sa direksyon ng kagubatan. Tumango ako at naghanda na tumakbo. Ang mga aswang ay nagsimula ng lumapit sa amin at nakita ko sa kanilang mga mata ang gutom para sa aming dugo. Isa, bilang ni Carmela, nagsimula silang tumunog ng mga kakaibang sigaw, parang mga hayop na naghahanap ng pagkain. 2, nakita ko na hindi na namin matatakasan ang mga ito kung hindi namin gagamitin ang mga banal na bagay na dala ni Carmela. 3, sumabay kaming 2 sa pagtakbo at habang tumatakbo, iwinisik ni Carmela ang holy water sa mga aswang. Sumigaw sila ng malakas at nagsimulang magdusa sa kontak ng banal na tubig sa kanilang mga katawan. Tumakbo kami sa madilim na kagubatan at narinig namin ang mga sigaw ng mga aswang na sumunod sa amin. Ang kanilang mga yapak ay tumutunog sa lupa habang hinahabol nila kami sa pagitan ng mga puno. Dito, sigaw ni Carmela habang hinahila ako sa isang malaking puno. Tumago kami sa likod ng puno at naghintay hanggang sa humupa ang mga tunog ng mga aswang. Ang kanilang mga sigaw ay unti-unting lumalayo, ngunit alam namin na hindi pa kami ligtas. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko habang hinihikayat. Kailangan nating humanap ng tulong, sagot ni Carmela. May naaalala akong bahay malapit dito. Siguro may makakakuha tayo ng tulong. Nagsimula kaming maglakad sa madilim na kagubatan, ginagamit ang liwanag ng buwan upang makita ang daan. Ang mga tunog ng gabi ay nagiging mas nakakatakot. Ang mga sigaw ng mga ibon at ang mga ugong ng mga insekto ay parang nagbabantay sa mga nilalang na naghahanap sa amin. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakita namin ang isang maliit na kubo na may ilaw sa loob. May usok na lumalabas sa chimney at narinig namin ang tunog ng mga alon na tumataas sa hindi kalayuan. Mangingisda siguro, sabi ni Carmela. Sana matulungan tayo. Lumapit kami sa kubo at kumatok sa pinto. Narinig namin ang mga yapak sa loob at nagbukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at mabait na ngiti. Mga anak, sabi niya, ano ba ang nangyari sa inyo? Bakit kayo andito sa gabi? Tatay, sabi ni Carmela, naatake kami ng mga aswang. Nawala yung tricycle na nakasakay namin. Tumango ang matanda. Pumasok kayo, mga anak. Ligtas kayo dito. Pumasok kami sa loob ng kubo at nakita namin na simple pero maayos ang loob. May mga litrato ng mga santo sa mga dinding at may maliit na altar sa sulok na may mga kandila. Tatay Ernesto ang pangalan ko, pakilala ng matanda. Mangingisda ako dito sa baybayin. Madalas akong makakita ng mga kakaibang nilalang dito. Kaya alam ko kung paano kayo protektahan. Binigyan niya kami ng mainit na sabaw at tinuluyang kaming maupo sa mga upuan na gawa sa bambu. Salamat, tatay, sabi ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin kung hindi mo kami natugunan. Ngumiti siya. Walang anuman, anak. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Ang mga aswang sa lugar na ito ay hindi ordinaryo. May mga nangunguna sa kanila na mas malakas
kaysa sa mga karaniwang nakikita ninyo. Nakita ko na naging seryoso ang mukha ni Carmela. Anong ibig ninyong sabihin, tatay? May mga mandurugo dito na kumakain ng dugo ng mga tao. May mga mambabarang na nang-control sa mga ibang nilalang. At may mga kapre na, well, hindi lahat ng kapre ay masama. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. May mga kapre na hindi masama? Tumango si Tatay Ernesto. Oo, anak, ako mismo, ako ay isang kapre. Hindi namin inaasahan ang kanyang revelation. Nakita ko na nagbago ang kanyang hitsura, naging mas maitim ang kanyang balat at lumaki ang kanyang katawan. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na walang masama siyang intensyon. Huwag kayong matakot, sabi niya sa kanyang mas malalim na boses. Protektahan ko kayo. Ginagawa ko ito para sa mga taong naliligaw dito sa aming teritoryo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Carmela, na hindi pa rin nakakaramdam ng takot. Kasi naaalala ko pa rin ang mga panahon kung kailan peaceful ang lugar na ito. Bago pa dumating ang mga masasamang aswang na yan, gusto kong ibalik ang dating kapayapaan. Nakita ko na totoo ang kanyang mga salita. Hindi siya katulad ng mga aswang na nakaharap namin kanina. Siya ay nagbibigay ng proteksyon, hindi nangaakit ng mga biktima. Tatay, sabi ko, nakita mo na ba ang lumang kumbento sa San Agustin? Oo, anak, pero hindi kayo pwedeng magpunta doon ngayon. Maraming mga mandurugo sa lugar na yan. Kailangan ninyong maghintay hanggang sa umaga o kaya ay maghanap ng ibang paraan. Nakita ko na naging malungkot ang kanyang mukha. May dahilan ba kung bakit maraming masasamang nilalang sa lugar na yan? Mayroon, sagot niya. Ang kumbento ay naging sentro ng isang malaking labanan noon. Maraming mga pari at mga tao ang namatay. Ang mga mandurugo ay nakakuha ng lakas mula sa mga dugo na natapon sa lugar na yan. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang lugar na pupuntahan ko ay hindi lang basta sementeryo. Ito ay isang lugar ng kamatayan at suffering. Pero, patuloy ni Tatay Ernesto, kung talagang kailangan ninyong magpunta doon, may paraan akong maiitulong sa inyo. Ngunit hindi madali ang gagawin natin. Tiningnan ko si Carmela at nakita kong determinado siya na tumulong sa akin. Hawak niya pa rin ang kanyang rosaryo at nakita ko na naniningas pa rin ito sa dilim. Ano ba ang kailangan namin gawin? Tanong ko. Kailangan ninyong matutunan kung paano labanan ang iba't ibang uri ng aswang, sagot niya. At kailangan ninyong mahanap ang mga kakampi na tutulong sa inyo. Nakita ko na nagsimula ng mag-isip si Carmela. Mga kakampi? Sino yung mga yon? May mga kapre pa kaming natitira dito na gusto ring makita ang kapayapaan. May mga albularyo din na may karanasan sa pagdeal sa mga ganyang nilalang. At may mga santo na tumutulong sa mga tao na may malinis na hangarin. Naramdaman ko ang pag-asa sa kanyang mga salita. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Tatay, sabi ni Carmela, kung tutulong kayo sa amin, gagawin namin ang lahat para makamit ang layunin ni Miguel. Ngumiti si Tatay Ernesto. Alam ko anak, kita ko sa mga mata ninyo na malinis ang inyong puso. Kaya naman tutulong ako sa inyo. Natulog kami sa kubo ni Tatay Ernesto at sa buong gabi ay narinig namin ang mga tunog ng mga aswang na naghahanap sa amin sa labas. Ngunit hindi nila kami nahanap dahil sa proteksyon ng kapre. Kinaumagahan, nagising kami sa tunog ng mga alon at ng mga ibon. Si Tatay Ernesto ay naghahanda na ng almusal para sa amin. Mga anak, sabi niya, kailangan ninyong kumain ng mabuti. Mahaba ang laban natin ngayong araw. Habang kumakain, nagsimula siyang magkwento sa amin ng mga detalye tungkol sa mga aswang na nakitira sa lugar. Ang mga mandurugo ay pinakamalakas sa gabi, paliwanag. Sila ay kumakain ng dugo at nagiging mas mabilis at mas malakas kapag nakakakain sila. Ang mga mambabarang naman ay gumagamit ng mga rituals at mga poison para saktan ang mga tao. Paano namin sila malalabanan? Tanong ko. Ang mga mandurugo ay natatakot sa mga banal na bagay, Kristo, Rosaryo, Holy Water. Ang mga mambabarang ay mas mahirap labanan, pero may mga espesyal na prayers at mga herbal na pwedeng gamitin. Nakita ko na may mga plano na sa isip ni Carmela. Tatay, nasaan ang pinakamalaking threat sa mga aswang dito? Sa bahay ni Ate Rosa, sagot niya. Siya ang pinakamalaking mambabarang dito. Siya ang nagkukontrol sa mga mandurugo at naggagawa ng mga poison para sa mga tao. Kailangan ba namin siyang harapin? Tanong ko. Oo, anak. Kung hindi ninyo siya matatalo, hindi ninyo maabot ang kumbento. Lahat ng mga mandurugo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Natapos namin ang pagkain at nagsimula na kaming mag-prepare para sa mahabang laban. Si Carmela ay nag-bless ng mga tubig gamit ang kanyang rosaryo at si Tatay Ernesto ay nagturo sa amin ng mga prayer na epektibo laban sa mga aswang. Handa na ba kayo? Tanong ni Tatay Ernesto.
Tiningnan ko si Carmela at nakita kong kumpiyansa siya sa aming mga kakayahan. Handa na kami, tatay. Nagsimula kaming maglakad patungo sa bahay ni Ate Rosa at naramdaman ko na magsisimula na ang totoong laban para sa aming mga buhay. Ang lihim ng Batangas, Parte 2. Ang umaga ay puno ng hamog at ang mga dahon sa kagubatan ay basa pa mula sa ulan kagabi. Naglalakad kami ni Carmela kasama si Tatay Ernesto sa makitid na daan na patungo sa bahay ni Ate Rosa. Ang mga puno sa paligid ay parang mga bantay na nakabantay sa aming paglalakbay at ang mga ibon ay hindi tumutunog. Parang alam nila ang panganib na naghihintay sa amin. Mga anak, sabi ni Tatay Ernesto habang tumigil kami sa tabi ng malaaking balet, kailangan ko kayong turuan ng mga bagay na dapat ninyo malaman bago tayo makalapit sa bahay ni Ate Rosa. Umupo kami sa mga ugat ng puno at nakinig sa kanyang mga instruction. Nakita ko na seryoso ang mukha ni Carmela at ang kanyang mga daliri ay patuloy na hawak sa rosaryo. Una, nagsimula si Tatay Ernesto, si Ate Rosa ay hindi basta mambabarang. Siya ay may kakayahang mag-shapeshift. Minsan siya ay mukhang matandang babae, minsan naman ay mukhang bata, o kaya ay mukhang magandang dalaga. Paano namin siya makikilala? Tanong ni Carmela. Sa kanyang mga mata, sagot niya. Kahit anong hitsura niya, ang kanyang mga mata ay laging may violetang kulay at may maliit na tanda sa kanyang kaliwang kamay. Parang dalawa pang mata na nakadilat. Nakita ko na kinabahan si Carmela sa description na iyo. Tatay, gaano siya kalakas? Mas malakas siya sa lahat ng aswang na nakita ninyo. Siya ang kumokontrol sa mga mandurugo gamit ang kanyang mga kulay. May mga amulet siya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at may mga nilalang siya na natatag sa mga sulok ng kanyang bahay. Nagtanong ako, anong klaseng nilalang? Mga tikbalang na ginawa niya mula sa mga bones ng mga namatay na kabayo. Mga kapre na pinilit niyang sumunod sa kanya gamit ang black magic. At may mga tiyanak na ginawa niya mula sa mga sanggol na hindi pa nabinyagan. Naramdaman ko ang panginginig sa aking mga binti. Ang mga nilalang na sinasabi niya ay mas nakakatakot kaysa sa mga regular na aswang na nakita namin kagabi. Kung ganun kalakas siya, sabi ko, paano namin siya matatalo? Ngumiti si Tatay Ernesto. Kaya nga kailangan natin ng mga kakampi, anak. Hindi natin kaya mag-isa. Naglabas siya ng maliit na whistle na gawa sa bambu at tumutugtog ng 3 maikli at 1 mahabang tunog. Hindi kalaunan, narinig namin ang mga kaluskos sa mga dahon at lumabas ang 2 kapre mula sa mga puno. Mga kapatid, sabi ni Tatay Ernesto sa kanila, ito si Miguel at si Carmela. Sila ang mga taong tutulong sa atin para labanan si Ate Rosa. Ang 2 kapre ay mas maliit kaysa kay Tatay Ernesto, pero nakita ko sa kanilang mga mata ang determinasyon. Ang isa ay may mahaba at kulot na buhok, at ang isa naman ay may malalaki at mapupungay na mata. Ako, si Kuya Dindo, pakilala ng mas matangkad sa 2. At ito, si Kuya Bing. Matagal na kaming nakikipaglaban kay Ate Rosa, pero hindi namin siya matatalo mag-isa. Ano ba ang plano ninyo? Tanong ni Kuya Bing. Nagsimula si Tatay Ernesto na magpaliwanag ng kanyang strategy. Pupunta tayo sa bahay ni Ate Rosa sa 3 grupo. Si Miguel at si Carmela ay magpe-pretend na mga turista na naligaw. Kami ni Kuya Dindo ay magtatago sa mga puno sa paligid ng bahay. Si Kuya Bing naman ay pupunta sa likod ng bahay para bantayan ang mga escape routes. Paano kung ma-recognize niya si Carmela na nurse? Tanong ko. Kaya nga kailangan ninyong mag-disguise, sagot ni Tatay Ernesto. Naglabas siya ng mga damit mula sa kanyang bag, mga simple na t-shirt at jeans na mukhang hindi medical uniform. Nagpalit kami ng damit sa likod ng malalaking puno. Nakita ko na nervous si Carmela pero determined pa rin siyang tumulong. Miguel, sabi niya habang tinatali ang kanya. Salamat sa pagdadala sa akin sa adventure na ito. Natawa ako ng mahina. Adventure? Carmela, halos mamatay na tayo kagabi. Pero nandito pa tayo, sagot niya. At natutunan natin na may mga taong handang tumulong sa atin kahit hindi nila tayo kilala. Tama siya. Si Tatay Ernesto at ang kanyang mga kapatid na kapre ay handang mag-risk ng kanilang mga buhay para sa amin kahit na hindi nila kami kilala ng matagal. Handa na ba kayo? Tanong ni Tatay Ernesto. Tumango kami at nagsimula na kaming maglakad patungo sa bahay ni Ate Rosa. Ang daan ay naging mas madilim habang papalapit kami kahit na umaga pa. Ang mga puno ay mas mataas at mas dense at ang mga dahon ay halos nagtutulungan para takpan ang sikat ng araw. Nakita namin ang bahay pagkatapos ng mahigit kumulang 30 minuto ng paglalakad. Ito ay malaking wooden house na parang old Spanish colonial design, pero makikita mo na abandoned na ito ng mahabang panahon.
Ang mga dingding ay puno ng mga halaman na tumutubo at ang mga bintana ay may mga durog na salamin. Weird, bulong ni Carmela. Ang tahimik dito, tama siya. Walang tunog ng mga ibon, walang mga insekto, walang hangin. Parang namatay na ang lahat sa paligid ng bahay. Lumapit kami sa front door at kumatok. Narinig namin ang mga yapak sa loob at nagbukas ang pinto. Lumabas ang isang magandang babae na nasa mga 20 taon ang edad. May mahaba siyang itim na buhok at nakangiti sa amin. Mga kaibigan, sabi niya sa malambing na boses, ano ba ang ginagawa ninyo dito sa lugar na ito? Nakita ko na violet nga ang kulay ng kanyang mga mata at sa kanyang kaliwang kamay ay may tanda na parang 2 mata. Ito na si Ate Rosa, pero nag-shapeshift siya para maging mas appealing sa amin. Miss, sabi ko, naligaw po kami. Hinahanap namin ang daan patungo sa San Agustin. Ngumiti siya ng mas malawak. Malayo pa yan. Pumasok muna kayo. Bigyan ko kayo ng directions at pagkain. Pumasok kami sa loob ng bahay at agad kong napansin na kakaiba ang atmosphere. Ang mga dingding ay puno ng mga litrato ng mga taong hindi ko kilala. Pero ang kanilang mga mata ay tila sumusunod sa amin habang naglalakad. May mga kandila na naka-arrange sa mga sulok at ang usok mula sa mga ito ay may kakaibang amoy, parang combination ng flowers at rotting meat. Umupo muna kayo, sabi ni Ate Rosa habang tumutungo sa kusina. Ihahanda ko kayo ng merienda. Umupo kami sa wooden na sofa na may mga embroidered na unan. Nakita ko na may mga bones na nakadisplay sa mga shelves. Hindi ko alam kung ng mga hayop ba o ng mga tao. Carmela, bulong ko. May napapansin ka ba? Yung mga litrato, bulong niya pabalik. Nakikita mo ba? Ang mga mata nila ay sumusunod sa atin. Totoo nga, kahit saan kami lumingon, parang nakatingin sa amin ang mga taong nasa mga larawan. At may mga larawan din ng mga bata na nakangiti. Pero ang kanilang mga ngiti ay hindi natural. Bumalik si Ate Rosa mula sa kusina na may dalang tray ng mga kakanin at tsaa. Umupo siya sa tapat namin at nagsimulang mag-serve. Saan kayo galing? Tanong niya habang nagpour ng tsaa sa mga Manila po, sagot ni Carmela. Nagbabakasyon lang kami dito sa Batangas. Syempre, maraming magandang lugar dito. Nakita ko na tumingon siya sa rosaryo ni Carmela. Maganda yung rosaryo mo, Hija. Gawa saan yan? Gift lang po ng nanay ko, sagot ni Carmela habang unconsciously na hinawakan ng rosaryo. Nakita ko na naging mas seryoso ang mukha ni Ate Rosa. May blessing ba yan? Hindi ko po alam, sagot ni Carmela. Pero nakita ko na naging uncomfortable na siya. Kumuha si Ate Rosa ng kakanin at inialok sa amin. Kain kayo. Gawa ko yan kanina lang. Nakita ko na may mga kakaibang ingredients ang kakanin. May mga dahon na hindi ko kilala at may mga maliit na itim na buto. Naalala ko ang warning ni Tatay Ernesto na huwag kaming kakain ng anumang inialok sa amin. Salamat po, sabi ko. Pero kakakain lang namin bago kami naligaw. Nakita ko na nag-flash ang violet na kulay ng kanyang mga mata. Syempre. Pero kailangan ninyo ng energy para sa biyahin. Pumilit siyang mag-insist na kainin namin ang pagkain at naramdaman ko na nagsimula na siyang mag-doubt sa aming. Biglang narinig namin ang malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Parang may nagkakalaban na mga hayop. Ano yon? Tanong ni Carmela. Tumayo si Ate Rosa at tiningnan ang bintana. Nakita ko na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa fake na kababaihan ay naging galit at suspicious. May mga bisita akong hindi inaasahan, sabi niya sa mas cold na boses. Nakita ko na nagsimula na siyang mag-transform. Ang kanyang magandang mukha ay unti-unting naging mas matanda at ang kanyang mga daliri ay naging mas mahaba at may mga matalas na kuko. Sino ba talaga kayo? Tanong niya sa amin habang naglalakad palapit. Tumayo kami agad at hinawakan ni Carmela ang kanyang rosaryo. Agad itong nagliwanag at narinig namin ang malakas na sigaw ni Ate Rosa. Mga pari, sigaw niya. Mga kaaway, nagsimula siyang maging mas mabangis ang hitsura. Ang kanyang buhok ay naging mas madilim. Ang kanyang mga mata ay naging mas malaki. At ang kanyang mga ngipin ay naging matalas. Takbo, sigaw ni Carmela. Tumakbo kami patungo sa pinto. Pero narinig namin na sumunod sa amin si Ate Rosa. Ang kanyang mga yapak ay tumutunog na parang heavy na metal sa wooden floor. Nakalabas kami sa bahay at nakita namin si Tatay Ernesto na nakikipaglaban sa 3 tikbalang. Ang mga tikbalang ay mas malaki kaysa sa normal na kabayo at ang kanilang mga ulo ay half human, half horse. Ginagamit ni Tatay Ernesto ang mga branch ng mga puno para labanan sila. Mga anak, sigaw niya sa amin. Pumunta kayo kay Kuya Bing! Nasa likod ng bahay. Tumakbo kami patungo sa likod ng bahay
at nakita namin si Kuya Bing na nakikipaglaban sa dalawang tiyanak. Ang mga tiyanak ay mukhang maliliit na bata, pero ang kanilang mga mata ay puro black at ang kanilang mga bunganga ay puno ng matalas na ngip. Kuya Bing, sigaw ni Carmela. Tingnan niya kami at tumaki sa isang maliit na kubo sa likod ng bahay. Doon kayo magtago. May mga weapons akong nakatago doon. Pumasok kami sa kubo at nakita namin ang mga weapons na gawa sa bambu at metal. May mga spear, may mga arrows na may silver tips, at may mga bote ng holy water. Miguel, sabi ni Carmela, kailangan nating tumulong sa kanila. Kumuha ako ng spear at siya naman ay kumuha ng bow and arrows. Nakita ko na confident siya sa paggamit ng weapons. Siguro, natuto siya sa mga training ng med school. Narinig namin ang malakas na sigaw mula sa harap ng bahay. Si Ate Rosa ay lumabas na sa kanyang true form. Isang malaking babae na may mga tentacles sa paligid ng kanyang katawan at mga mata sa kanyang mga palad. Mga kapre, sigaw niya. Mga kaaway ng aming lahi. Nakita ko na lumalabas mula sa kanyang mga tentacle ang mga maliit na aswang. Mga combination ng iba't ibang hayop na ginawa niya gamit ang black mat. Lumabas kami sa kubo at nagsimula kaming makipaglab. Ginagamit ni Carmela ang kanyang bow and arrows para tamaan ang mga maliit na aswang at ang bawat arrow na tatama sa kanila ay nagiging holy dahil sa blessing ng kanyang rosaryo. Ako naman ay ginagamit ang spear para labanan ang mga tikbalang na lumalabas mula sa kagubatan. Nakita ko na ang mga kapre ay mahirap na nila at kailangan namin silang tulungan. Carmela, sigaw ko, kailangan nating ma-distract si Ate Rosa para matulungan natin ang mga kapre. Tumango siya at naglabas ng holy water mula sa kanyang bag. Gagawin ko. Lumapit siya kay Ate Rosa at winisik ang holy water sa kanyang mga tentacles. Sumigaw ng malakas si Ate Rosa at nagsimula siyang mag-retreat patungo sa kanyang bahay. Hindi kayo mananalo, sigaw niya. Marami pa akong mga alagad. Narinig namin ang malakas na tunog mula sa loob ng bahay. Parang may mga malalaking nilalang na ginigising niya. Mga anak, sigaw ni Tatay Ernesto. Kailangan nating umalis dito. Ginigising niya ang mga pinakamalalakas niyang nilalang. Nagsimula kaming takbusan palayo sa bahay, pero narinig namin ang mga malalaking yapak na sumusunod sa amin. Lumingon ako at nakita kong may 3 malaking higante na made of earth and bones na lumabas mula sa bahay. Ano yon? Tanong ni Carmela habang tumatakbo. Mga earth elementals, sagot ni Kuya Dindo. Ginagamit niya ang power ng lupa para gumawa ng mga yon. Patuloy kaming tumatakbo hanggang sa makarating kami sa malaking clearing sa gitna ng kagubatan. Dito tumigil si Tatay Ernesto at humarap sa aming lahat. Mga kapatid, sabi niya, hindi natin matatalo si Ate Rosa sa ordinary na paraan. Kailangan natin gamitin ang pinakamalaking weapon natin. Ano yon? Tanong ko. Ang unity ng mga taong may malinis na puso, sagot niya. Si Carmela, ang rosaryo mo ay may special power. Si Miguel, ang intention mo para sa inyong tiyuhin ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon ng mga santo. At kami mga kapre ay may connection sa earth at sa nature. Nakita ko na naging mas confident ang mukha ni Carmela. Anong kailangan naming gawin? Kailangan nating gumawa ng circle, paliwanag ni Tatay Ernesto. Si Carmela sa gitna, kaming mga kapre sa paligid niya, at si Miguel ay mag-guard sa labas. Narinig namin, napapalapit na ang mga earth elementals at nakikita namin na si Ate Rosa ay sumunod din sa amin na mas malaki na ang kanyang form. Bilisan, sigaw ni Kuya Bing. Gumawa kami ng formation tulad ng sinabi ni Tatay Ernesto. Si Carmela ay umupo sa gitna at hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga kapre ay nagsimulang mag-chant ng mga prayer sa kanilang sariling language. Ako naman ay nakatayo sa labas ng circle na hawak ang spear. Nagsimulang mag-glow ang rosaryo ni Carmela at nakita ko na nagsisimula ring mag-glow ang mga mata ng mga kapre. Ang earth sa paligid namin ay nagsimulang mag-vibrate at ang mga puno ay nagsimulang makipagtulungan sa amin. Miguel, sigaw ni Carmela, mag-pray ka. Isipin mo ang inyong tiyuhin. Nagsimula akong mag-pray at iniisip ko si Padre Santo. Naalala ko ang mga kwentong sinasabi niya sa akin tungkol sa power ng faith at ng pagtutulungan ng mga tao na may malinis na intensyon. Bigla kaming lumahok ang malaking liwanag mula sa gitna ng circle. Ang liwanag ay tumataas patungo sa langit at bumabalik sa earth, parang connection sa heaven at sa mundo. Nakita ko na natakot ang mga earth elementals sa liwanag. Nagsimula silang mag-crumble at nagiging ordinary na lupa. Si Ate Rosa naman ay nagsimulang sumigaw ng mas malakas. Hindi pwedeng mangyari ito. Pero nakita ko na hindi niya kaya labanan ang combined power namin.
Ang kanyang mga tentacles ay nagsimulang matuyo at ang kanyang black magic ay nagiging ineffective. Mga kapre, sigaw niya, bakit kayo sumusunod sa mga tao? Kasi, sagot ni Tatay Ernesto, ang mga taong ito ay may malinis na puso. Hindi nila ginagamit ang kanilang power para saktan ang ibang tao. Gusto lang nilang makita ang kapayapaan. Naramdaman ko na nagsimula ng manalo ang liwanag laban sa kadili. Ang buong kagubatan ay nagiging mas maliwanag at ang mga tunog ng mga natural na nilalang ay bumabalik. Carmela, sabi ko, parang nanalo na tayo, pero hindi pa tapos ang laban. Nakita ko na may isa pang malaking threat na paparating. Si Kuya Rodrigo, ang tricycle driver na naging aswang, kasama ang mga mandurugo na nakita namin kagabi. Hindi pa tapos, sabi ni Tatay Ernesto. Ito na ang final battle. Iyan Saich na ang lihim ng Batangas, parte 3. Ang kagubatan ay biglang naging tahimik matapos naming matalo si Ate Rosa. Ang kanyang katawan ay naging abo at naglaho sa hangin. Pero naramdaman namin na hindi pa tapos ang panganib. Sa malayo ay narinig namin ang mga tunog ng mga mandurugo na papalapit. Ang kanilang mga sigaw ay nagdudulot ng takot sa mga normal na hayop sa kagubatan. Mga anak, sabi ni Tatay Ernesto habang tumutulong kay Carmela na tumayo, kailangan nating mag-prepare para sa mas malaking laban. Si Kuya Rodrigo at ang kanyang mga mandurugo ay paparating na. Nakita ko na pagod na si Carmela mula sa ginawa niyang prayer ritual, pero determinado pa rin siyang mag-continue. Ang kanyang rosaryo ay patuloy na nagliliwanag, ngunit mas mahina na kaysa kanina. Gaano karami sila? Tanong ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. 10. Sagot ni Kuya Dindo na bumaba mula sa isang mataas na puno. At lahat sila ay full-grown mandurugo. Hindi katulad ng mga nakita ninyo kagabi. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mga mandurugo na nakita namin kagabi ay mga parang beginner pa lang. Ang mga paparating ngayon ay mga veteran na sanay na sa paghunt ng mga tao. Tatay, sabi ni Carmela, may mas malaking kapangyarihan ba kayong mga kapre na pwede ninyong gamitin? Tumango si Tatay Ernesto. Meron, hiha. Pero kailangan namin ng tulong ng buong kagubatan para gawin yon. At kailangan din namin ng pag-sacrifice mula sa inyo. Anong klaseng sacrifice? Tanong ko. Hindi kailangan maging tao, mabilis na sagot ni Kuya. Pero kailangan ninyo ibigay ang pinakamahalagang bagay sa inyo para maging mas malakas ang magic. Naisip ko agad ang picture ni Padre Santo na lagi kong dala sa wallet. Ito ang huling regalo niya sa akin bago siya namatay. At ito rin ang nag-inspire sa akin na magpunta dito sa Batangas. Si Carmela naman ay nag-hesitate habang hawak ang kanyang rosaryo. Ito ang binigay sa akin ng nanay ko bago siya namatay, sabi niya. Sabi niya na magbibigay ito ng proteksyon sa akin. Hija, sabi ni Tatay Ernesto ng malambing. Hindi ibig sabihin na ibibigay ninyo ay mawawala na ito sa inyo magpakailanman. Ang sacrifice na ginagawa ninyo ay para makakuha ng mas malaking power na magpoprotekta hindi lang sa inyo, pero sa lahat ng innocent na tao sa lugar na ito. Narinig namin na papalapit na ang mga yapak ng mga mandurugo. Ang mga dahon sa mga puno ay nagsimulang mawala ng kulay at ang mga bulaklak ay nagsimulang malanta. Sige, sabi ko habang inilalabas ang picture ni Padre Santo. Gagawin ko para sa kanya. Si Carmela ay tumango din at slowly na tinanggal ang rosaryo sa kanyang leeg para sa lahat ng tao na matutulugan na. Nilapag namin ang dalawang bagay sa gitna ng circle na ginawa namin. Si Tatay Ernesto at ang dalawang kapre ay nagsimulang mag-chant ng mas malalim na prayer. Ang buong kagubatan ay nagsimulang tumugon sa kanilang mga chant. Nakita ko na ang mga puno ay nagsimulang mag-move parang may sariling buhay. Ang mga branch ay nagiging mas malakas. Ang mga ugat ay lumalaki at ang mga dahon ay nagiging mas dense. Ang kagubatan mismo ay nagiging isang malaking fortress. Biglang lumabas si Kuya Rodrigo mula sa gitna ng mga puno at kasama niya ang 10 mandurugo na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga nakita namin dati. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng pula sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay abot hanggang sa kanilang mga baba. Mga traitor! Sigaw ni Kuya Rodrigo kay mga kapre. Bakit kayo tumutulong sa mga tao? Kasi ginagamit ninyo ang inyong power para makagawa ng masama. Sagot ni Tatay Ernesto. Kami ay mga protektor ng nature at ng mga innocent na tao. Nagsimula ang labanan. Ang mga mandurugo ay tumakbo patungo sa amin. Pero ang mga puno ay nagsimulang mag-attack sa kanila. Ang mga branch ay nagiging tentacles na humahatak sa mga mandurugo. At ang mga ugat ay lumalabas sa lupa para gawing trap sila. Pero nakita ko na malakas din ang mga mandurugo. Ginagamit nila ang kanilang mga claws
para putulin ang mga branch at ang kanilang mga sigaw ay nagdudulot ng earthquake sa buong area. Miguel! Sigaw ni Carmela. Kailangan nating tulungan ang mga kapre. Kumuha ako ng bow and arrow at nagsimulang mag-aim sa mga mandurug. Pero nakita ko na hindi ganoon kadaling tamaan ang mga ito. Sila ay sobrang bilis at marunong mag-dodge. Si Carmela naman ay nagsimulang mag-chant ng mga prayer habang hawak ang isang piece ng holy water. Sa bawat prayer niya ay nagiging mas malakas ang mga kapre at nagiging mas protective ang kagubatan. Nakita ko na si Kuya Rodrigo ay hindi nakikipag-participate sa actual fighting. Nakatayo siya sa gilid at parang nagko-coordinate lang sa mga mandurugo. Na-realize ko na siya ang leader at kung matatalo namin siya, matatalo din namin ang Carmela, sigaw ko. Si Kuya Rodrigo ang target natin. Tumango siya at nagsimula kaming mag-strategize. Habang ang mga kapre ay busy sa paglaban sa mga mandurugo, slowly kaming lumapit kay Kuya Rodrigo. Pero napansin niya ang aming plan. Ngumiti siya ng nakakatakot at nagsimulang mag-transform sa kanyang true form. Naging mas malaki siya, mas maitim ang kanyang balat, at may mga wings na parang sabat. Mga bata, sabi niya sa mababang boses, akala ninyo ba matatalo ninyo ako? Ako ay isang ancient mandurugo. Buhay na ako ng mahigit 200 taon. Lumapit siya sa amin ng mabagal at sa bawat hakbang niya ay namamatay ang mga halaman sa kanyang paligid. Ano ba ang ginawa namin sa inyo? Tanong ni Carmela. Bakit ninyo kami ginugulong? Kasi, sagot ni Kuya Rodrigo, kayo ay nagdadala ng mga banal na bagay sa aming teritoryo. Kayo ay kasama ng mga kapre na naging traitor sa ancient pact namin. Anong pact? Tanong ko. Dati, paliwanag niya habang patuloy na lumalakad palapit. May agreement kami ng mga kapre. Sila ay mag-protect ng kanilang mga puno at kami ay mag-hunt sa mga tao na pumapasok sa kagubatan. Peaceful coexistence. Pero, sabi ni Tatay Ernesto na narinig ang conversation namin, ginagamit ninyo yan para saktan ang mga innocent na tao. Ang original pact ay para sa mga taong may masasamang intensyon lang. Tumawa si Kuya Rodrigo. Ang mga tao ay lahat may masasamang intensyon. Kaya mas maganda na wala na silang mga tao sa mundo. Nakita ko na hindi na pwedeng mag-negotiate. Ito ay ideological difference na hindi na pwedeng ayusin sa pag-uusap. Bigla siyang sumugod sa amin. Nakita ko na ang kanyang mga claws ay aimed sa dibdib ni Carmela. Nagtapon ako ng sarili ko sa harap niya at naramdaman ko ang matalas na kirot sa aking braso. Miguel! Sigaw ni Carmela. Nakita ko ang dugo na lumalabas sa aking braso pero hindi ako tumitigil. Ginagamit ko ang spear para itulak si Kuya Rodrigo palayo kay Carmela. Kailangan natin ng mas malaking power, sabi ni Carmela habang tumutulong sa akin na tumayo. Nakita ko sa kanyang mga mata na may plano na siya. Kinuha niya ang rosaryo na nasa gitna ng circle at hinawakan ito ng mahigpit. Tatay Ernesto, sigaw niya, pwede bang gamitin ninyo ang lahat ng power ng kagubatan for one final attack? Pwede, sagot ni Tatay Ernesto. Pero dangerous yun. Baka mamatay kaming lahat sa proseso. Ginawa ko na, sabi ni Carmela. Pero kailangan ng diversion para makalapit ako kay Kuya Rodrigo. Naintindihan ko ang kanyang plan. Ako ang magdi-distract sa kanya. Tumakbo ako patungo kay Kuya Rodrigo at nagsimulang makipag-fight sa kanya using spear. Nakita ko na mas malakas siya sa akin, pero kaya ko siyang madistract para hindi niya mapansin si Carmela na lumalakay sa kanyang likod. Habang nakikipaglaban ako, narinig ko si Carmela na nagcha-chant ng prayer na hindi ko narinig dati. Ang rosaryo sa kanyang mga kamay ay nagsimulang magliwanag ng sobrang lakas na parang may sariling araw. Napansin ni Kuya Rodrigo ang nangyayari at sinubukan niyang talikuran ako para puntahan si Carmela. Pero hinawakan ko siya sa kanyang mga paa gamit ang aking mga kamay. Hindi kita papapatuning, sigaw ko. Ginagamit niya ang kanyang mga claws para saktan ako. Pero hindi ako bibitaw. Nakita ko na nakikipag-struggle din ang mga mandurugo sa mga kapre. At mukhang natatalo na sila. Carmela, sigaw ko. Gawin mo na. Narinig ko siyang nagsalita ng final prayer at bigla kaming nabalot ng malaking liwanag. Ang liwanag ay nanggaling sa rosaryo pero nakita ko na nag-contribute din ang picture ni Padre Santos at ang power ng mga kapre. Ang liwanag ay hindi masakit sa amin pero nakita ko na nagdudusa ang mga mandurugo. Nagsisigaw sila at nagsimula silang matuyo parang natutunaw. Si Kuya Rodrigo ay nagsimulang mag-retreat. Hindi pa ito tapos, sigaw niya. Babalik kami! Pero nakita ko na nanghihina na siya. Ang power ng combined blessing ay sobrang lakas para sa kanya. Hindi na kayo babalik, sabi ni Carmela ng malakas. Pinapalabas na namin kayo sa lugar na ito. Hanapin ninyo ang sarili ninyong teritoryo
na malayo sa mga innocent na tao. Nakita ko na ang mga mandurugo ay isa-isang nagiging smoke at tuluyang naglalaho. Si Kuya Rodrigo ay huling naging smoke, pero bago siya tuluyang mawala, sinabi niya sa amin, "Mga bata, matalino kayo. Pero hindi ninyo alam kung gaano karaming ibang threats ang nandito sa Batangas. May mas malalaking nilalang kaysa sa amin." Pagkatapos niya sabihin yun, tuluya siyang naglaho. Ang kagubatan ay bumalik sa normal. Ang mga dahon ay naging berde ulit. Ang mga bulaklak ay nag-bloom. At narinig namin ulit ang mga tunog ng mga ibon at mga insekto. "Tapos na ba?" tanong ko habang nauupo sa lupa dahil sa pagkapagod. "Tapos na ang laban na ito," sagot ni Tatay Ernesto. Pero tama si Kuya Rodrigo. May mas malalaking threats pa sa lugar na ito. Si Carmela ay lumapit sa akin at tiningnan ang sugat sa aking braso. "Miguel, kailangan natin itrigal ito." Naglabas siya ng first aid kit mula sa kanyang bag at nagsimulang i-clean ang sugat ko. Nakita ko na expert siya sa paggamot. Natural lang dahil nurse nga siya. "Salamat," sabi ko sa kanya habang nire-relax ko ang aking braso. "Wala yon," sagot niya. "Partner tayo dito, remember?" Tumawa ako. "Partner? Parang ang formal naman." Ngumiti siya. "Friends? Allies? Mga kasama sa adventure?" "Mga kasama sa adventure," ulit ko. "Sounds good." Si Tatay Ernesto ay lumapit sa amin at binigay sa amin ang rosaryo at ang picture ni Padre Santo. "Mga anak, nakuha ninyo ulit ang mga ito. Ang sacrifice na ginawa ninyo ay naging blessing na nagbigay sa inyo ng mas malaking. Nakita ko na ang rosaryo ay naging mas maganda pa kaysa dati. Ang mga pearls ay mas nagliliwanag at ang Kristo ay may maliit na glowing effect. Ang picture ni Padre Santos naman ay may bagong quality. Parang mas vivid ang kulay at parang nakangiti si Padre Santos sa picture. "Ano ang sunod nating gagawin?" tanong ni Carmela. "Pupunta pa rin tayo sa kumbento," sagot ko. "Pero ngayon alam na natin na may ibang mga threats pa sa lugar na yon." "Mga anak," sabi ni Kuya Dindo, "hindi kayo pwedeng magpunta doon mag-isa. Sasama kami sa inyo." "Pero," sabi ni Kuya Bing, "kailangan muna nating mag-rest at mag-prepare." Ang laban na naganap ay nag-drain ng maraming energy sa amin. Tumango si Tatay Ernesto. "Tama si Kuya Bing. Balik muna tayo sa kubo ko. Mag-rest tayo ng ilang oras. Tapos pupunta na tayo sa kumbento." Nagsimula kaming maglakad pabalik sa kubo ni Tatay Ernesto. Habang naglalakad ay nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa laban. "Carmela," tanong ko, "saan mo natutuhan yung prayer na ginagamit mo kanina?" "Hindi ko yun narinig dati. Naturo sa akin ng lola ko," sagot niya. "Sabi niya na gagamitin ko lang yon in case of emergency. Hindi ko rin alam na ganun kalakas ang effect." "Powerful family," sabi ni Tatay Ernesto. "May connection kayo sa mga spiritual forces." Nakarating kami sa kubo at agad kaming naghanda para mag-rest. Si Tatay Ernesto ay nagluto ng sabaw para sa amin at ang mga kapre ay nag-set up ng mga proteksyon sa paligid ng kubo. Habang kumakain, nagkwento si Tatay Ernesto tungkol sa history ng lugar. Ang San Agustin, sabi niya, dating sentro ng malaking spiritual battle noong Spanish era. Maraming mga pari ang namatay doon, pero marami din silang spiritual power na na-embed sa lugar. "Kaya ba maraming aswang na gustong makontrol ang lugar na yon?" tanong ni Carmela. "Exactly," sagot niya. "Ang mga spiritual power na nandoon ay pwedeng gamitin for good o for evil, depende sa kung sino ang magiging in control." Nakita ko na naging interested si Carmela sa topic. "Tatay, ano bang nangyari doon kay Padre Santos?" Si Padre Santos, sabi ni Tatay Ernesto, ay isa sa mga pari na namatay while protecting ang lugar na yon. Pero ang kanyang spirit ay naging protektor ng kumbento. Kaya naman safe pa rin yun para sa mga taong may malinis na intention. Naramdaman ko ang excitement at nervousness sa same time. Makikita ko na si Padre Santos, pero hindi ko alam kung ano ang i-expect ko. "Miguel," sabi ni Carmela, "ready ka na ba para makita siya?" "Hindi ko alam," honest answer ko. "Pero feel ko na kailangan ko gawin ito para sa kanya at para sa mga tanong na kailangan kong ma-answer." Natapos namin ang pagkain at nagsimula kaming mag-prepare para sa journey patungo sa kumbento. Nakita ko na naging mas confident ako after ng mga nangyari sa laban. Natuto ako na hindi ako mag-isa sa mundo at may mga taong handang tumulong sa mga taong may malinis na puso. "Mga anak," sabi ni Tatay Ernesto, "handa na ba kayo para sa final part ng journey ninyo?" Tumingon ako kay Carmela at nakita kong determined siya. "Handa na kami, Tatay." Nagsimula kaming maglakad patungo sa kumbento na alam naming mas malaking challenge ang naghihintay sa amin doon. Ang lihim ng Batangas, parte 4. Ang daan patungo sa lumang kumbento
ay mas mahirap kaysa sa inakala na. Matapos ang 2 oras ng paglalakad sa matarik na bundok, nakita namin sa malayo ang mga lumang dingding ng San Agustin Convent. Ang mga balangkas ng mga tore ay nakikita pa rin, pero ang karamihan sa gusali ay nasira na ng panahon at ng mga lindol. Doon na, sabi ni Tatay Ernesto habang tumituro sa kumbento. Pero tingnan ninyo ang paligid. Nakita namin na ang mga puno sa paligid ng kumbento ay namatay na lahat. Walang dahon, walang bulaklak, at ang mga sanga ay itim na parang nasunog. Ang lupa naman ay cracked at dry. Kahit na tag-ulan ngayon, parang cursed. Bulong ni Carmela. Hindi cursed, sagot ni Kuya din. May malalaking spiritual forces na nag-clash doon. Kaya naging ganyan ang physical environment. Habang papalapit kami, naramdaman namin ang bigat ng atmosphere. Ang hangin ay naging mas malamig at narinig namin ang mga kakaibang tunog. Parang mga whispers ng mga taong hindi namin mga spirits, paliwanag ni. Maraming namatay dito, kaya marami ring spirits na hindi pa nakakahanap ng peace. Nakarating kami sa harap ng kumbento at nakita namin ang main entrance. Ang mga pinto ay gawa sa matibay na kahoy pero puno ng mga bitak. May mga carved na mga santo sa mga gilid pero ang mga mukha nila ay hindi na masyadong clear. Miguel, sabi ni Carmela, sigurado ka ba na gusto mo pumasok doon? Tumingon ako sa kumbento at naramdaman ko ang mixed emotions. Takot, excitement, nervousness, at hope. Oo, sagot ko. Kailangan ko makita kung nasaan si Padre Santos. Nagtulak kami sa main door at narinig namin ang malakas na creaking sound. Pumasok kami sa loob at nakita namin ang ruins ng dating altar. Ang mga upuan ay nasira na. Ang mga bintana ay walang salamin at ang sahig ay puno ng mga dahon at debris. Pero sa kabila ng pagkasira ng lugar, naramdaman namin ang presence ng something power. Hindi nakakatakot na powerful, pero parang may nagmamasid sa amin na benevolent. Padre Santos, tawag ko sa hangin. Andito na ako, si Miguel, yung pamangkin mo. Biglang humupa ang hangin sa loob ng kumbento. Narinig namin ang footsteps na papalapit, pero walang makita. Bigla kaming lumabas sa altar ang figure ng isang matandang pari. Transparent siya, pero makikita namin ang kanyang features. May ngiti siya sa kanyang mukha at nakatingin siya directly sa akin. Miguel, sabi niya sa familiar na matagal na kitang hinihin. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko siya. Padre Santos, totoo ka nga. Lumapit siya sa akin at kahit na spirit siya, naramdaman ko ang warmth ng kanyang presence. Anak, sabi niya, maraming tanong ka siguro. Oo, sagot ko. Una, bakit ako nandito? Bakit parang may calling akong pumunta dito? Ngumiti si Padre Santo kasi may mission ka na kailangan mong gawin. Hindi ka napadpad dito ng accident. Dala ka ng divine providence. Anong mission? Tanong ni Carmela na fascinated din sa nakikita niya. Tingnan ni Padre Santos si Carmela at nakita ko na na-recognize niya ang rosaryo. Ah, ikaw ang nurse na may blessed rosary. Ang lola mo ba ay si Aling Carmen? Nagulat si Carmela. Oo, kilala ninyo siya? Oo, sagot ni Padre Santos. Siya ang tumutulong sa akin dati sa mga spiritual healings. Ang rosaryo na yan ay binigay ko sa kanya bago ako namatay. Naramdaman ko na may deeper connection sa nangyayari sa amin. Hindi coincidence na nagkita kami ni Carmela at hindi coincidence na pareho kaming may connection kay Padre Santos. Padre, sabi ko, ano ba ang misyon na sinasabi ninyo? Naging seryoso ang mukha ni Padre Santos. Miguel, ang Batangas ay naging battleground ng mga supernatural forces. Ang mga masasamang nilalang ay nag-o-organize para makuha ang control ng spiritual energy sa buong probinsya. Pero natalo na namin si Ate Rosa at si Kuya Rodrigo, sabi ni Carmel. Mga maliliit na players lang sila, sagot ni Padre Santos. May mas malaking boss sila na tinatawag na El Supremo, isang ancient na aswang na buhay na ng mahigit 300 taon. Narinig namin ang malakas na tunog mula sa labas ng kumbento. Lumabas kami at nakita namin na dumating ang grupo ng mga mandurugo na mas malaki kaysa sa mga nakita namin dati. Kasama nila ay iba-ibang uri ng aswang, mga tikbalang, mga kapre na naging evil, mga tiyanak, at mga nilalang na hindi namin kilala. Si El Supremo ba yan? Tanong ko kay Padre Santo. Hindi pa, sagot niya. Mga advanced scouts niya lang yan. Pero kung makita nila na nandito kayo, susundan nila kayo hanggang makita ninyo si El Supremo mismo. Anong gagawin natin? Tanong ni Tatay. Kailangan nating mag-hide dito sa kumbento, sabi ni Padre Santo. Pero may problema. Ang kumbento ay protected ng holy ground, pero hindi permanent protection. Kailangan nating mag-reinforce using special ritual. Anong ritual? Tanong ni Carmela. Kailangan ninyo akong tulungan na ma-restore ang original blessing ng lugar na ito, paliwanag Padre Santo.
Ginawa ko ito dati with the help ng mga kapre at ng mga taong may malinis na puso. Pero ngayon, mas kailangan natin ng mas malakas na power. Nagsimula na kaming marinig ang mga sigaw ng mga aswang sa labas. Hinihuntay nila kami, pero hindi pa sila pumapatak sa kumbento dahil may remaining. Padre, sabi ko, ano bang kailangan naming gawin para sa ritual? Una, sabi niya, kailangan ninyo pumunta sa underground chamber ng kumbento. Doon ang original altar na ginagamit namin para sa mga malaking blessings. Tinuran niya kami sa likod ng main altar at nakita namin ang secret passage na papunta sa basement. Bumaba kami sa madilim na hagdan at nakita namin ang underground chamber na may circular altar sa gitna. Pangalawa, patuloy ni Padre Santos, kailangan ninyo ilagay sa altar ang mga personal item na may malaking sentimental value sa inyo. Naglagay ako ng wallet ko na may picture ni Padre Santos. Si Carmela naman ay naglagay ng rosaryo. Si Tatay Ernesto at ang mga kapre ay naglagay ng mga seeds mula sa kanilang favorite na mga puno. Pangatlo, sabi ni Padre Santos, kailangan ninyo mag-join ng mga kamay at mag-pray ng sabay-sabay. Pero hindi ordinary prayer. Kailangan ninyo i-channel ang lahat ng pagmamahal ninyo sa mga taong nagmahal sa inyo. Nag-form kami ng circle sa paligid ng altar at nagsimula kaming mag-pray. Hindi ko alam kung ano ang exact na words na sinasabi ko, pero naramdaman ko na lumalabas mula sa akin ang lahat ng memories ko kay Padre Santos, kay Mama at Papa, kay mga kaibigan ko, at lately, kay Carmela. Nakita ko din na si Carmela ay emotional habang nagpe-pray. Siguro naalala niya ang kanyang lola at ang mga taong nagmahal sa kanya. Ang mga kapre naman ay nagpe-pray sa kanilang sariling language, pero naramdaman namin ang connection sa kanila. Bigla kaming lumabas ang malaking liwanag mula sa altar. Ang liwanag ay kumalat sa buong underground chamber at nakita namin na naging mas maliwanag ang buong lugar. Successful ang ritual, sabi ni Padre Santo, pero kailangan pa nating gawin ang final part. Ano pa? Tanong ko. Kailangan nating ispread ang blessing sa buong kumbento, sagot niya. Kailangan ninyo pumunta sa bawat sulok ng kumbento at mag-sprinkle ng holy water while saying a prayer. Umahon kami mula sa underground chamber at nakita namin na mas marami ng aswang sa labas. Narinig namin ang kanilang mga sigaw at nakita namin na sinusubukan nilang pumasok pero hindi pa nila kaya dahil sa protection. Bilisan ninyo, sabi ni Kuya. Hindi matagal ang ma-breakthrough nila ang protection. Nagsimula kaming mag-spread ng holy water sa lahat ng sulok ng kumbento. Si Carmela at ako ay sa main area, si Tatay Ernesto at si Kuya Dindo sa left wing, at si Kuya Bing ay sa right wing. Habang nagsisprinkle ako ng holy water, narinig ko ang whispers ng mga spirits sa kumbento. Pero hindi na sila nakakatakot. Parang nagpapasalamat sila sa ginagawa namin. Padre Santos, sabi ko, habang patuloy na nagsisprinkle, naramdaman ko na may ibang spirits dito na hindi kayo. Tama, sagot niya. Maraming mga tao ang namatay dito noong Spanish era. Ang mga ito ay spirits ng mga taong namatay while defending ang kumbento from evil forces. Ngayon, nagiging allies natin sila. Nakita ko nga na may mga transparent figures na lumalabas sa mga sulok ng kumbento. Mga pare, mga madre, mga karaniwang tao na may mga relihiyosong damit. Lahat sila ay nakangiti sa amin at parang handang tumulong. Miguel! Sigaw ni Carmela. Tingnan mo yan. Lumingon ako at nakita ko na may malaking figure na papalapit sa entrance ng kumbento. Mas malaki siya kaysa sa lahat ng aswang na nakita namin. May mga sungay sa kanyang ulo, mga malaking pakpak sa kanyang likod, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng violet. El Supremo, bulong ni Padre Sant. Dumating na siya. Nakita ko na takot ang mga kasama naming aswang sa kanyang present. Sila ay nagbow sa kanya at umurong para bigyan siya ng space. Mga tao, sigaw ni El Supremo sa malakas na boses na rinig sa buong kumbento, lumabas kayo diyan at sumuko. Hindi ninyo ako matatalo. Huwag kayong lumabas, sabi ni Padre Santos sa amin. Hintayin ninyo na makomplete natin ang blessing ritual. Pero nakita ko na sinusubukan ni El Supremo na pumasok sa kumbento. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para i-break ang protection na ginawa namin. Padre, sabi ko, hindi namin kaya makomplete ang ritual kung ganyan kasama ang ginagawa niya. Kaya, sabi ni Padre Santos, kailangan na nating gawin ang final step ng ritual. Ano yon? Tanong ni Carmela. Kailangan kong mag-merge ng aking spirit sa blessings ng kumbento, sagot ni Padre Santo. Pero ibig sabihin noon ay hindi na ako makikita ninyo after today. Naramdaman ko ang lungkot sa sinabi niya. Pero Padre, gusto ko pa sana makakausap kayo ng mas matagal. Anak, sabi niya ng malambing, ang mga tanong mo ay nasagot ko na.
Ang mission mo ay nagsimula na. At ang pinaka-importante, nakita mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Tingnan niya si Carmela. At ikaw, Hija, ang role mo ay hindi pa tapos. Si Miguel ay kailangan ng partner na tulad mo sa mga adventures na darating. Nakita ko na emotional si Carmela. Salamat, Padre Santos. Sa lahat ng nangyari, natuto ako na mas malakas pala ako kaysa sa akala ko. Kayo pareho, sabi ni Padre Santos. Mga anak, handa na ba kayo para sa final step? Tumango kami. Nagsimula si Padre Santos na mag-glow ng mas malakas. Ang kanyang spirit ay unti-unting nagiging part ng walls, ng floor, ng ceiling ng kumbento. Nakita namin na naging mas malakas ang protection ng kumbento. Ang mga dingding ay naging mas maliwanag at ang buong atmosphere ay naging mas peaceful. Si El Supremo ay biglang sumigaw ng malakas. Hindi ninyo ako matatalo. Babalik ako. Pero nakita namin na hindi na niya kaya ang power ng blessed na kumbento. Siya at ang lahat ng kanyang mga aswang ay nag-retreat patungo sa kagubatan. Tapos na, sabi ni Tatay Ernesto, ligtas na tayo, pero naramdaman ko na may kulang pa. Padre Santos? Tawag ko. Narinig ko ang kanyang boses, pero hindi ko na siya nakikita. Anak, nasa puso mo na ako, at sa puso ni Carmela din. Ang mission ninyo ay hindi pa tapos, pero alam ko na kaya ninyo. Anong susunod naming gagawin? Tanong ni Carmela. Tulungan ninyo ang mga taong may problema sa mga supernatural na nilalang. Sagot ang boses ni Padre Santos. Gumawa kayo ng mobile clinic na hindi lang nagtitreat ng physical ailments, pero pati na rin ng spiritual problems. Nakita ko na naging excited si Carmela sa idea. Miguel, pwede nating gawin yon. Oo, sagot ko. At may mga kakampi na tayo. Tingnan namin si Tatay Ernesto at ang mga kapre. Mga anak, sabi ni Tatay Ernesto, handang tumulong kami sa inyo anytime na kailangan ninyo. Naramdaman ko na naging complete ang journey na ito. Hindi lang nakita ko ang puntod ni Padre Santos, pero nakausap ko pa siya. At mas importante, nahanap ko ang purpose ko sa buhay at ang mga taong magiging kasama ko sa journey na yon. Lumabas kami sa kumbento at nakita namin na ang buong area ay bumalik na sa normal. Ang mga puno ay nagsimulang mag-grow ulit ng mga dahon. Ang mga bulaklak ay nag-bloom at narinig namin ulit ang mga tunog ng mga normal na hayop. Ready na ba kayo mag-start ng bagong adventure? Tanong ni Carmela sa akin. Ready na, sagot ko. Partner, ngumiti siya. Partner. Nagsimula kaming maglakad paalis sa kumbento na alam naming tapos na ang isang chapter ng aming buhay, pero nagsisimula na ang mas malaking adventure. Ang lihim ng Batangas, parte Y. Makalipas ang 3 linggo mula sa nangyari sa kumbento, nagsimula na kaming mag-organize ng mobile clinic ni Carmela. Bumalik ako sa Manila para mag-resign sa trabaho ko bilang arkitekto at mag-liquidate ng mga assets ko. Hindi madali ang desisyon, pero naramdaman ko na tama ang ginagawa. Miguel, sabi ng boss ko sa construction company, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Malaking opportunity ang mawawala mo di. Sigurado na ako, sir. Sagot ko habang tinutupi ang resignation letter. May mas importante akong gagawin. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo na magti-travel ako sa mga probinsya para tumulong sa mga taong may problema sa supernatural na nilalang. Baka isipin niya na nababaliw na ako. Nagpack ako ng mga gamit ko at bumili ng second-hand na van na pwedeng gamitin para sa mobile clinic. Naglagay ako ng mga medical supplies na binigay sa akin ni Carmela at mga special items na natutunan naming effective against aswang, holy water, mga rosary, mga candles na blessed ng mga pari. Nagsimula akong mag-drive pabalik sa Batangas. Sa biyahe, nag-reflect ako sa mga nangyari sa nakaraang 3 linggo. Ang mga karanasan na yan ay binago completely ang perspective ko sa buhay. Natutunan ko na may mas malaking purpose sa world kaysa sa pagbabuild ng mga gusali sa syudad. Nakarating ako sa bahay ni Carmela sa Batangas City. Nakita ko siyang nag-a-arrange ng mga medical supplies sa loob ng van. Nakangiti siya nang makita niya ako. Miguel, sabi niya, kamusta ang pagre-resign mo? Successful, sagot ko. At ikaw? Kamusta ang pag-request mo ng leave sa hospital? Approved din, sabi niya. Sinabi ko sa head nurse na magte-take ako ng extended leave para sa special project. Hindi ko na-specify kung ano, pero okay lang sa kanila. Nakita ko na excited siya sa upcoming adventure namin. Sa nakaraang 3 linggo, nag-usap kami almost every day about plans namin. Nag-research kami sa internet tungkol sa mga lugar sa Luzon na may maraming reports ng aswang sighting. May nakita akong interesting sa Sorsogon, sabi ni Carmela habang nag-show sa akin ng mga printout. May village doon na nag-report ng mga nawawalang bata. Local authorities ay hindi makahanap ng clues, pero ang mga residents ay nagsasabi na
may mga aswang. Tingnan ko ang report at nakita ko na similar pattern sa mga nangyari sa Batangas. Mukhang legit. Pupunta tayo doon? Oo, sagot niya. Pero may kondisyon ako. Ano? Kailangan nating mag-coordinate with local authorities. Hindi pwedeng vigilante lang tayo. Gusto kong official ang approach natin. Napagtanto ko na tama siya. Hindi pwedeng parang mga superhero lang kami na makikialam sa mga lugar na hindi namin kilala. Okay, sabi ko. Paano natin gagawin yon? May kakilala ako sa Department of Health na pwedeng magbigay sa atin ng official credentials. At may kakilala din ako sa PNP na pwedeng mag-endorse sa atin sa mga local police stations. Nakita ko na well-planned ang lahat ng ginagawa niya. Carmela, parang professional na talaga tayo Natawa siya. Kailangan nating maging professional kung gusto nating seryosohin tayo ng mga tao. Nag-spend kami ng buong hapon sa pag-organize ng van. May separate sections kami para sa medical supplies, para sa supernatural-related items, at para sa mga personal stuff namin. Naglagay din kami ng mga communication equipment para makontak namin si Tatay Ernesto at ang mga kapre in case kailangan namin ng tulong. Kinabukasan, nag-drive kami patungo sa Sorsogon. Ang biyahe ay matagal, almost buong araw, pero nag-enjoy kami sa conversations namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga childhood memories, tungkol sa mga pangarap namin sa buhay, at tungkol sa mga plano namin para sa mobile clinic. Miguel, sabi ni Carmela habang nagde-drive ako, salamat sa ginawa mo. Anong ginawa ko? Pinagsama mo ako sa adventure na ito. Hindi mo ako tinreat na parang nurse lang na employee mo. Tinreat mo ako na parang equal partner. Ngumiti ako. Kasi equal partner ka naman talaga. Hindi ko kaya gawin ito mag-isa. At ako din, sabi niya. Hindi ko kaya gawin ito nang walang katulad mo na adventurous at brave. Nakarating kami sa Sorsogon bago maggabi. Naghanap kami ng lugar na pwedeng magstay at nakita namin ang small inn na malapit sa village na pupuntahan namin. Good evening, sabi ko sa innkeep. May available room ba kayo for 2 nights? Meron po, sagot ng matandang babae na owner ng inn. Pero kung pwede lang, huwag kayong lalabas sa gabi. May mga kakaibang nilalang dito sa area. Nagkatinginan kami ni Carmela, confirming na ang mga reports tungkol sa supernatural activities sa area. Anong klaseng nilalang? Tanong ni Carmela. Mga aswang po, bulong ng innkeep. Mga nawawalang bata, mga kakaibang tunog sa gabi. Lahat ng residents dito ay takot na. May nakita ba kayong actual na aswang? Tanong ko. Hindi po directly, sagot niya. Pero may mga marks na nakita namin sa mga bahay, mga scratches sa mga pinto, mga droplets ng dugo sa mga windows, at may mga bata na nagsasabi na may mga mata na nakikita nila sa kagubatan. Nakita ko na naging interested si Carmela sa information. Ate, nasaan ang barangay captain? Gusto namin makausap siya. Nasa Kapitolyo po siya ngayon. Kaso po, medyo hindi siya naniniwala sa mga supernatural stuff. Practical person po siya. Kinabukasan, pumunta kami sa barangay hall para makausap ang captain. Nakita namin siyang middle-aged man na mukhang professional at skeptical sa mga supernatural story. Good morning, Captain, sabi ni Carmela habang nagpe-present ng credentials niya. Ako po si Nurse Carmela Santo at ito po si Miguel Rivera. Nandito po kami para mag-investigate sa mga nawawalang bata. Tingnan ng captain ang credentials namin at nakita naming naging interested siya. Medical mission kayo? Partly po, sagot ko. Pero nandito din kami para mag-investigate sa mga unusual incidents na nangyayari dito. Unusual incidents? Nakita ko na naging skeptical ang expression niya. Anong ibig ninyong sabihin? Yung mga reports po tungkol sa mga aswang, sabi ni Carmela. Tumawa ang captain. Mga aswang? Come on, mga professionals kayo. Hindi kayo naniniwala sa mga superstitions na yan. Captain, sabi ko, hindi namin sinasabi na naniniwala kami. Pero gusto namin mag-investigate using scientific approach. Maybe may logical explanation sa mga nangyayari. Nakita ko na medyo naging interested siya sa approach namin. Okay, sige. Ano bang gusto ninyong gawin? Gusto namin mag-interview sa mga families ng nawawalang bata, sabi ni Carmela. At gusto din namin mag-examine yung mga physical evidence na nakita ninyo. Walang problema, sagot ng captain. Pero isasama ko kayo sa isang police officer para sa security ninyo. Nag-agree kami sa arrangement niya. Kinumukusta namin si Officer De Leon, isang bata-batang police officer na mukhang open-minded sa mga unusual stuff. Sir ma'am, sabi ni Officer De Leon sa amin. Personally, naniniwala ako na may kakaiba talagang nangyayari dito. Hindi ordinary yung mga cases ng missing children. Bakit? Tanong ni Carmela. Walang traces, sagot niya. Walang footprints, walang signs of struggle, walang witnesses.
Parang bigla na lang nawala ang mga bata. Nagsimula kaming mag-interview sa mga families. Ang first family na nakausap namin ay ang mga Gonzales na may 6 na taong gulang na anak na nawalang 1 linggo na ang nakakaraan. "Ma'am, sir," sabi ng nanay habang umiiyak. Si Jenny ay naglalaro lang sa backyard namin. Tapos nang tiningnan ko ulit, wala na siya. "Anong oras kayo huling nakakita sa kanya?" tanong ni Carmela. "Mga 6:00 ng hapon," sagot ng tatay. "Medyo madilim na, pero hindi pa ganun ka-dark. May narinig ba kayong kakaibang tunog before siya nawala?" tanong ko. Nagkatinginan ang mag-asawa. May narinig kaming parang bird call," sabi ng nanay. "Pero kakaiba yung tunog, hindi yung normal na ibon." Nakita ko na naging interested si Carmela sa detail na yan. "Paano ninyo naalalang kakaiba?" Parang tao na nag-i-imitate ng bird," sagot ng tatay. "At nag-ulit-ulit yung tunog, parang nag-kikol sa mga bata." After sa interview, nag-examine kami sa backyard ng bahay nila. Nakita namin ang mga kakaibang marks sa lupa, hindi footprints ng tao, pero hindi rin ng hayop. Parang may mga claws, pero may parts din na mukhang human feet. "Miguel," bulong ni Carmela sa akin. "Familiar yung marks na ito." "Mandurugo?" tanong ko. "Mukhang ganun," sagot niya. "Pero iba yung pattern, parang mas sophisticated." Nag-interview din kami sa 2 ibang families na may nawawalang anak. Lahat ay may similar stories. Nawala ang mga bata habang naglalaro. May weird bird calls before mawala at walang traces na nakita. "Officer De Leon," sabi ko sa pulis, "may nakita ba kayong pattern sa mga locations kung saan nawala ang mga bata?" "Lahat nasa edge ng village," sagot niya. "Malapit sa kagubatan at lahat ng incidents ay nangyari mga around twilight time." Nakita ko na may pattern nga. Ang mga aswang ay strategic sa paghunt nila, hindi random ang mga targets. "Carmela," sabi ko, "ano sa tingin mo ang gagawin natin?" "Kailangan nating mag-stake out," sagot niya. "Pero hindi sa obvious na paraan. Kailangan nating mag-disguise as normal resident." Nag-approach kami sa isang family na malapit sa edge ng village at nag-request na makastay kami sa kanila ng ilang gabi. Sinabi namin na mag-o-observe kami ng wildlife sa area for scientific research. "Okay lang po," sabi ng may-ari ng bahay. "Pero mag-ingat po kayo sa gabi. May mga kakaibang nilalang dito." Sa first night ng stakeout, nagtago kami sa mga windows at nag-observe sa kagubatan. Around 7 p.m., narinig namin ang weird bird call na sinasabi ng mga family. "Narinig mo yon?" bulong ni Carmela. "Oo," sagot ko. "Hindi yon natural bird call. Nakita namin sa malayo ang mga shadows na gumagalaw sa edge ng Ginagamit namin ang binoculars para mas makita ng malinaw. At nakita namin ang 3 figure na half human, half animal na nakatingin sa village." "Mandurugo," bulong ko. "Pero iba yung appearance nila kaysa sa mga nakita natin sa Batangas." "Regional variants siguro," sagot ni Carmela. "Ang mga aswang sa ibang lugar ay may ibang characteristics." Nakita namin na ang mga mandurugo ay nag-scout sa village for about 30 minutes. Tapos bumalik sila sa kagubatan. Hindi nila nakita na may mga taong nag-o-observe sa kanila. "Tomorrow night," sabi ni Carmela, "gagawin ulit nila yan. Kailangan nating magplano kung paano natin sila haharangin. Pero hindi natin alam kung gaano karami sila," sabi ko. "At hindi natin kilala ang abilities ng regional variant na ito. Kaya kailangan nating mag-call ng reinforcements," sagot niya. Kumuha siya ng satellite phone at tinawagan si Tatay Ernesto. After ng ilang minutes na conversation, naging relieved ang mukha niya. "Papunta na sila," sabi niya sa akin. Si Tatay Ernesto at ang mga kapre ay magti-travel dito bukas. May mga connections din daw sila dito sa Sorsogon na pwedeng tumulong sa atin. Kinabukasan, dumating nga si Tatay Ernesto kasama ang ilang kapre na hindi pa namin nakikita dati. May kasama din siyang isang matandang babae na nagpakilala bilang si Aling Rosa. Hindi ang evil na Rosa na nakita namin sa Batangas, pero isang albularyo na expert sa pagdeal sa mga aswang. "Mga anak," sabi ni Aling Rosa sa amin, "ang mga mandurugo dito sa Sorsogon ay mas organized kaysa sa ibang lugar. May leader sila na mas matalino." "Sino yung leader?" tanong ni Carmela. "Tinatawag nila siyang La Loba," sagot ni Aling Rosa. "Isang babae na half aswang, half human. Ginagamit niya ang mga children na ninakaw niya para gawing servants niya." Naramdaman ko ang galit sa sinabi. "Ibig sabihin buhay pa yung mga nawawalang bata?" Oo, sagot niya. "Pero ginagamit niya ang dark magic para i-control ang minds nila. Kung hindi natin sila ma-rescue agad, maging permanent na yung damage sa kanilang..." "Nasaan sila?" tanong ko. "Sa gitna ng kagubatan," sagot ni Tatay Ernesto. "May cave doon na ginagamit nilang headquarters. Pero mahirap puntahan kasi maraming traps at guards." "Anong plano natin?" tanong ni Carmela. "Kailangan nating mag-divide into teams.
sabi ni Aling Rosa. Isang team ay mag-distract sa mga guards. Isang team naman ay papasok sa cave para i-rescue ang mga bata. Nakita ko na mas complicated ang mission na ito kaysa sa mga naranasan namin sa Batangas. Pero alam ko na kailangan namin gawin ito para sa mga batang biktima. Ready ba kayo? Tanong ni Tatay Ernesto. Tingnan ko si Carmela at nakita kong determined siya. Ready kami, sagot ko. Nagsimula kaming mag-prepare para sa rescue mission na alam naming mas dangerous kaysa sa lahat ng naranasan namin dati. Nas ang lihim ng Batangas, parte 6. Ang gabi ng rescue mission ay dumating. Nag-organize kami sa 3 teams. Si Tatay Ernesto at ang 2 kapre ay magdi-distract sa mga guards sa entrance ng cave. Si Aling Rosa at si Officer De Leon ay mag-guard sa escape routes. At kami ni Carmela ay papasok sa loob ng cave para hanapin ang mga nawawalang bata. Mga anak, sabi ni Aling Rosa, habang binibigyan niya kami ng mga amulet. Gamitin ninyo ito kung makita ninyo sila Loba. Hindi kayo pwedeng makalapit sa kanya nang walang protection. Kinuha ko ang amulet at nakita ko na gawa ito sa kakaibang metal na may mga carved na symbols. Anong ginagawa nito? Nagpo-protect sa mind control, sagot niya. Sila Loba ay marunong mag-hypnotize ng mga tao. Kapag nakita ninyo ang kanyang mga mata, mawawala ang sense ninyo. Si Carmela ay naglagay din ng amulet at nag-check ng mga supplies niya. May dala siyang holy water, mga candles, first aid kit para sa mga bata, at ang kanyang blessed rosary. Miguel, sabi niya sa akin, promise mo sa akin na hindi ka magre-risk ng sobra. Ang mga bata ay importante, pero hindi natin kailangan magpa-martyr. Promise, sagot ko. At ikaw din, Carmela. Kung may mangyari sa akin, tumakas ka agad kasama ang mga bata. Ngumiti siya ng mahina. Hindi mangyayari yon. Partner tayo dito. Remember, nagsimula na ang misyon. Pumunta kami sa gitna ng kagubatan gamit ang mga directions na binigay ni Aling Rosa. Ang cave ay nasa mataas na parte ng bundok at nakita namin na may mga mandurugo na nagga-guard sa paligid. Naghintay kami hanggang magsimula ang distraction ni Tatay Ernesto. Biglang narinig namin ang mga sigaw ng mga mandurugo at nakita namin na lumalaban sila sa mga kapre sa kabilang side ng bundok. Now, pulong ni Carmela. Tumakbo kami patungo sa entrance ng cave. Nakita namin na may isang guard na natira pero nakita niya kami agad. Sumugod siya sa amin pero nabato ko siya ng holy water at sumigaw siya ng malakas bago tuluyang natumba. Pumasok kami sa loob ng cave at nakita namin na mas malaki ito sa inaasahan namin. May mga tunnels na papunta sa iba't ibang directions at narinig namin ang mga tunog ng mga bata na umiiyak sa malayo. Doon, sabi ni Carmela habang tumuturo sa left tunnel. Naglakad kami sa tunnel habang ginagamit ang flashlight para makita ang daan. Yun sa nga dingding ng cave ay may mga kakaibang drawings, mga symbols na hindi namin maintindihan at mga paintings ng mga aswang na kumakain ng mga tao. Nakita namin sa dulo ng tunnel ang malaking chamber kung saan nakita namin ang mga nawawalang bata. May 6 silang lahat, nakatali sa mga poste at lahat sila ay mukhang nasa trance. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon at hindi sila tumutuning kahit na nakita nila kami. Mga bata, tawag ni Carmela sa kanila habang lumalakay para untay sila. Kayo ba sina Jenny, Mark at Lisa? Walang tugon ang mga bata. Nakita namin na may mga marks sa kanilang mga braso, parang mga bite marks na may violetang kulay sa paligid. Mind control bites, bulong ko. Ginagamit nila Loba yan para kontrolin sila. Nagsimula ni Carmela na iantay ang mga bata, pero biglang narinig namin ang malakas na tawa mula sa kabilang side ng chamber. Mga bisita, sabi ng babae na may malalim na boses. Hindi ko inaasahan na may mga tao na sobrang brave para pumasok dito. Lumabas mula sa shadow sila Loba. Nakita namin na iba siya sa mga aswang na nakita namin dati. May human features siya, pero ang kanyang mga mata ay violeta at ang kanyang mga ngipin ay sobrang talas. May mga claws din siya instead of normal hands at ang kanyang buhok ay sobrang haba na umabot sa sahig. Ako sila Loba, pakilala niya habang naglalakad palapit sa amin. Ang queen ng mga mandurugo dito sa Southern Luzon. Let go of the children, sabi ni Carmela habang hawak ang kanyang rosary. Tumawa sila Loba. Children? Hindi na sila children. Sila ay mga servants ko na. Tingnan ninyo. Biglang nagtingin sa amin ang mga bata, pero nakita namin na violeta na din ang kulay ng kanilang mga mata. Nagsimula silang tumayo at lumakad palapit sa amin ng parang mga zombies. Mga bata, wag! Sigaw ko, pero hindi nila ako narinig. Ginagamit ko sila para mag-hunt ng mga bagong victims. Paliwanag nila Loba. Mga tao ay hindi nagsisuspect sa mga batang nag-a-ask ng help. Naramdaman ko ang galit sa ginagawa niya. You're sick. Ako ay survival, sagot niya.
at kayo ay food. Biglang sumugod siya sa amin. Nakita ko na mas mabilis siya kaysa sa lahat ng aswang na nakita namin dati. Ginagamit ko ang spear ko para ma-block ang kanyang mga claws. Pero nakita ko na mas malakas siya sa akin. Si Carmela ay nagsimulang mag-chant ng prayers habang ginagamit ang kanyang rosary. Ang rosaryo ay nagsimulang mag-glow at nakita namin na nagsistruggle sila Loba sa liwanag na lumalabas doon. Mga banal na bagay, sigaw niya. Hindi kayo dapat nagdadala niyan dito. Pero nakita ko na hindi enough ang power ng rosary para i-defeat siya completely. Mas malakas siya kaysa sa mga dating aswang na naharap namin. Carmela, sigaw ko, gamitin mo yung amulet. Kinuha niya ang amulet na binigay ni Aling Rosa at hinawakan ito kasama ng rosaryo. Biglang nag-combine ang powers ng dalawang items at naging mas malakas ang liwanag. Nakita namin na nagsimulang mawala ang violet sa mga mata ng mga bata. Unti-unti silang bumabalik sa normal at nagsimula silang umiyak. Tita, nasaan ako? Tanong ni Jenny, ang batang nawalang una. Safe ka na, sagot ni Carmela habang yakap-yakap ang bata. Pero hindi pa tapos sila Loba. Ginagamit niya ang kanyang dark magic para mag-summon ng mga mandurugo na nasa labas ng cave. Hindi ninyo ako matatalo, sigaw niya. Marami pa akong mga alagad. Narinig namin ang mga yapak ng mga mandurugo na papalapit sa chamber namin. Nakita ko na kailangan naming mag-escape ng mabilis. Carmela, sabi ko, kailangan na nating umalis dito. Pero nakita ko na hindi pa kaya nila Loba na mag-move ng maayos dahil sa effects ng combined powers ng rosaryo at amulet. Nakaisip ako ng idea. Carmela, ilagay mo ang amulet sa forehead nila Loba. Baka ma-purify natin siya. That's dangerous, sagot niya. Baka ma-absorb niya ang power ng amulet. Trust me, sabi ko. Ginawa na natin to dati kay Ate Rosa. Tumango siya at lumapit kay Loba. Habang nagsistruggle pa sila Loba sa liwanag, inilagay ni Carmela ang amulet sa kanyang forehead. Biglang sumigaw ng sobrang lakas sila Loba. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-change. Ang kanyang dark features ay nagiging mas human at ang violet sa kanyang mga mata ay nagiging brown. Ano ang ginawa ninyo sa akin? Tanong niya sa mas normal na boses. Binawi namin ang original humanity mo, sagot ni Carmela. Ikaw ay dati ring tao bago ka naging aswang. Nakita namin na nagsistruggle siya sa pagkakaalala ng kanyang past. Ako si Maria Fernandez. Teacher ako sa elementary school. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko. Kinagat ako ng isang ancient aswang 50 years ago. Pero hindi ako namatay. Naging hybrid ako. At unti-unti akong naging evil. Nakita ko na totoo ang sinasabi niya. Hindi siya originally evil. Nakorrupt lang siya ng aswang bite. Maria, sabi ni Carmen, pwede mo bang tulungan kaming i-stop ang ibang mandurugo? Tumango siya. Pero hindi ko alam kung gaano katagal ako magiging human ulit. Ang curse ay malakas pa rin. Narinig namin na papalapit na ang mga mandurugo. Nag-isip si Maria ng mabilis. May secret exit dito, sabi niya. Pupunta tayo doon tapos tutulungan ko kayong mag-escape kasama ang mga bata. Ginabayan niya kami sa secret tunnel sa likod ng chamber. Nakita namin na direktang connected ito sa outside ng bundok, malayo sa main entrance, kung saan nag-fight pa rin si Tatay Ernesto. Mga bata, sabi ni Carmela sa rescued children, mag-hold hands kayo at sumunod sa amin. Naglakad kami sa tunnel at nakarating kami sa safe area sa labas ng bundok. Nakita namin doon si Officer De Leon na nag-aantay sa amin. Ma'am, sir, sigaw niya nang makita niya kami. Successful ba ang rescue? Yes, sagot ko. Nakuha namin silang lahat. Nakita ni Officer De Leon si Maria at nagtanong siya kung sino ito. Siya si Maria, paliwanag ni Carmela. Siya yung dating Laloba, pero na-purify na namin siya. Officer, sabi ni Maria, kailangan ninyong i-coordinate sa mga ibang police stations sa region. Maraming ibang aswang groups na nag-ooperate sa Southern Luzon. Hindi lang dito sa Sorsogon. Nakita ko na naging interested si Officer De Leon sa information. Ma'am, pwede ba kayong mag-testify tungkol dito? Oo, sagot ni Maria. Gusto kong mag-repent sa mga ginawa ko at gusto kong tulungan kayo na ma-stop ang ibang groups. Nakabalik kami sa village ng ligtas kasama ang mga rescued children. Ang mga families ay sobrang saya nang makita nila ang kanilang mga anak. May mga iyakan, mga yakap at mga salamat na walang hanggan. Salamat, ma'am, sir, sabi ng nanay ni Jenny habang umiiyak. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Wala nang bayad, sagot ni Carmela. Trabaho lang namin ito. Nakita ko na proud si Carmela sa ginawa namin. At ako din, proud ako sa partnership namin. Kinabukasan, nag-organize kami ng debrief meeting kasama si Tatay Ernesto, si Aling Rosa,
at si Officer De Leon. Mga anak, sabi ni Tatay Ernesto, successful ang mission, pero nakita ko na mas organized na ang mga aswang ngayon. Hindi lang random attacks na. Totoo, sagot ni Aling Rosa. May coordination sila across different regions. Kailangan nating mag-establish ng network din para ma-counter namin sila. Ano ang plans ninyo? Tanong ni Officer De Leon. Mag-co-continue kami ng mobile clinic, sagot ni Carmela. Pero ngayon, may partner na kami na may experience sa law enforcement. Tingnan niya si Maria na nakaupo sa sulok. At may partner din kaming ex-aswang na kilala ang tactics nila. Tumango si Maria. Gusto kong mag-redeem sa sarili ko. Tutulungan ko kayo sa future missions. Nakita ko na naging mas complete ang team namin. Hindi lang medical at spiritual ang expertise namin, pero may law enforcement at inside information din. So, sabi ko sa lahat, officially, nag-start na ang Supernatural Response Team ninyo? Natawa lahat. Supernatural Response Team? Sabi ni Carmela. Parang corny naman ng name na yan. Okay? What about Mobile Clinic and Spiritual Protection Services? Suggest. Mas okay yon, sagot ni Aling Rosa. Professional, pero hindi masyadong obvious. Nag-handshake kaming lahat at officially na-establish namin ang group namin. Makalipas ang 3 buwan, nakakatanggap na kami ng regular requests mula sa iba't ibang probinsya. May cases kami sa Albay, sa Quezon, sa Camarines Norte. Hindi lahat ay tungkol sa aswang. May mga cases din ng mga tikbalang, mga kapre na naging evil, mga white lady na nanggugulo sa mga motorista. Sa bawat mission, nagiging mas experienced kami. Natutunan namin ang iba't ibang regional variants ng mga supernatural creatures at natutunan din namin kung paano mag-adapt sa iba't ibang communities. Miguel, sabi ni Carmela sa akin habang nagdi-drive kami patungo sa next mission namin sa Laguna, masaya ka ba sa ginagawa natin? Sobra, sagot ko. Hindi ko inakala na magiging ganito ang buhay ko, pero feel ko na ito talaga ang purpose ko. Ako din, sabi niya, at ang pinaka-best part ay naging close tayo. Tingnan ko siya at ngumiti. Close? Carmela, naging best friends na tayo. Ngumiti din siya. Best friends? Miguel, may tanong ako sa'yo. Ano yon? After ng mission na ito sa Laguna, sabi niya habang nakatingin sa akin, gusto mo bang maging more than best friends? Nakita ko sa kanyang mga mata na serious siya. Carmela, hindi mo kailangan sagutin ngayon. Sabi niya agad, just think about. Ngumiti ako. Hindi na ako mag-iisip pa. Yes, tumawa siya ng malakas. Yes? Just like that? Carmela, matagal ko na itong nararamdaman. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Huminto ako sa gilid ng kalsada at humarap sa kanya. Gusto kong maging partner mo hindi lang sa work, pero sa lahat. Yakap niya ako at nakita ko na masaya siya. Miguel, ito na talaga ang best adventure ng buhay ko. Natin, tama ko sa kanya. Best adventure natin. Nag-continue kami sa biyahe patungo sa Laguna, pero ngayon hindi lang kami partners sa work. Kami na rin ang partners sa buhay. Sa Laguna, naging successful din ang mission namin. At sa mga susunod na taon, naging kilala na ang Mobile Clinic and Spiritual Protection Services sa buong Luzon bilang mga expert sa supernatural problem. Pero ang pinaka-important sa lahat, nakita ko na ang adventure na nagsimula sa simpleng pagbisita sa puntod ni Padre Santos ay naging lifetime journey kasama ang taong mahal ko. At hanggang ngayon, patuloy pa rin kaming nagsaserve sa mga communities na may supernatural problems. Alam naming may mas malaking purpose sa ginagawa na. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming adventures. At i-comment ninyo kung anong supernatural creature ang gusto ninyong makita sa susunod na story.